Noong May 26, 2026, Jen, yung mga members ng Bendalo, Okay. May 26 po ito. May 26, kaya tinawag ko na members ng Bendalo dahil palagi nilang binabaluktot ang mga batas eh. Ang saligang batas, kanina diniscuss natin, 13 kanya ang majority, 13 ang quorum. Opo. Tama? Sa tuntunin namin, 13 pa rin. Opo. Pati sa pag-i-elect ng mga opisyalis ng Senado. Pero noong May 26, 2026, yung mga miyembro ng Bendalo, nag-walk out. Yun yung walk out. Yes po. Nag-walk out sila. Noong panahon na yun, Jen, natatandaan ko, 11 kami. Kasi si Senator Bato at saka si Chis Escudero, wala. Okay. Kaya 11 kami. Si Chis Escudero, alam mo na kung bakit wala doon sa session hall. Opo. Okay. Si Chis naman, absent, wala din. So, dahil 13 kami, minus 2, ilan? Di 11. 11. Opo. O kami ang 11 noon. Sila naman, 11 din. Yung nag-walk out. Oo, 11. Ngayon, dahil pinopropose ko na i-amend namin yung aming Senate rules, Opo. magdadagdag ako ng isa pang paragraph sa Section 41 ng aming tuntunin din para sana mapayagan ang isang senador sa isang kailangan na pagkakataon na makapag-participate siya o makaboto sa aming mga pinag-uusapan kahit virtual o online sa pagitan ng teleconferencing o kaya ay video conferencing. Yes po. O ilan mang akmang gamit para sa ganon ay makasama siya sa araw na yon. Ano? Yes po. Mahigpit nilang tinututulan yon dahil ang buong akala nila yon ay para lamang kay Senator Bato o kaya kung sino pa yung susunod na makukulong. Kung sino man. Noon naman, hindi pa naman nakakulong si Senator Jinggoy. So, inaakala nilang makukulong sa amin si Jinggoy, si Senator Joel at saka si Senator Chis dahil pare-pareho na silang may kasong plunder eh. Yes po. Pati nga ako, pinlander dyan, di ba? Ngayon, mahigpit nilang tinututulan yun dyan dahil inaakala nila na magagamit namin kaagad yun. Sakali mang malagay kami sa ganung kalagayan. Yun ang kanilang pananaw. So makikita mo doon, talagang hindi sila kakampi sa amin talaga. Gusto nga nilang makulong kami at hindi namin magamit yung idadagdag namin sa saligang batas sa aming tuntunin. Para sa ganun, hindi kami talaga makapag-participate. Sa namang pagdinig. Samantalang, wala naman kaming nilagay. Sabi ko sa amendment, kahit sino sa amin ang malagay sa isang mahigpit na pangangailangan o consequence na hindi pwedeng makarating physically, kahit sino man, halimbawa, isa sa kanila nagkasakit, nasa ospital, o kaya biglang nagkaroon ng travel na hindi makakauwi ng ganon sapagkat na-cancel ang mga flight, sila naman makakagamit. Kaya lang, ang nakikita nila kagad, kami ang unang makakagamit nung mismong amyenda na ini-introduce ko. Yun nga sinabi ng isang senador.